live ako. Live ako. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Wow, habang tawa na lang. May palakpakan pa. Thank you dito sa ating mga live na nanonood ng ating programang Ratsada Balita ni Double J. Dito pa rin sa ating pilang Broad Streamcast Communicator. At siyempre, kalahating buwan na ng Marso, March 15 po, mga kaibigan, ka-BSCC at kababayan, sa mga hindi nakakalam ng exact date sa ngayon. Yan po ay tayo na ngayon nasa yugto na ng kalahating buwan ng Marso, pero ganun pa man, patuloy pa rin ang ating pakikibaka dyan pa rin sa tinatawag na pandemya na yan, pandemic na yan. Anyway, basta importante, yung tulong-tulong lang. Ika nga, yung Hilas 1, sumunod lang tayo sa health protocol, wala namang mawawala sa atin. Yan po importante. At thank you kay Josephine Roquero. Sabi niya, good afternoon, Double J. Blessed Monday. I watching now. Okay, thank you. Just stay put. Stay put, May mga balita tayo hatid, Turn me up, 'cause I can't sleep without you, no. At siyempre, maliban sa ating mga balita na ihatid natin ngayong araw ng Lunes at March 15 po, dun sa mga kanilang mga appointment today. Ang importante, wag mong kakalimutan, yung pagsusuot ng face mask at saka face shield. Napaka-importante yan. Para lang at least makaiwas tayo dito sa kinakalaban natin na hanggang sa kasalukuyan ang pandemic na mga COVID na yan. At siyempre, bago tayo magpatuloy dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J, ihahatid ko na muna sa inyo ang isang maligaya, masaya at masaganang pananghalian para sa lahat ng nagsasagawa ng kanilang pananghalian ngayong araw na to. Ayan, sabi ni Angel, magandang hapon po sa Double J. God bless at more power po sa inyo at sa buong BSCC family. At thank you. Just stay put, Angel. At alam ko naman, busy ka rin dyan sa work mo. Pero hindi ko lang sure kung, I'm really not sure kung kasama kayo sa skeletal, o yung divided by work, ika nga, di ba? Anyway, good luck. Thank you. At baka hindi ka pa nagla-lunch, mag-lunch ka muna, katulad ni Josephine Roquero. Sabi niya, lunch tayo, adobong sitaw na merong pork. Wow, sarap niyan. Okay, sige, basta makita ko kayong busog na rin yung lingkod dyan para sa inyo. At siyempre, baka mamaya magtampo, sabihin di sila nabate. Yung mga nagdiriwang na kanilang karawan, yung araw na to, araw na Lunes, March 15, ang masasabi na inyong lingkod ay isang maligaya, masaya, at masaganang selebrasyon ng inyong mga karawan. Ganun na rin sa mga nag-celebrate ng kanilang mga
anibersaryo. Either yan ay day-sari, day-sari, week-sari, o month-sari, o year-sari. Happy anniversary sa lahat ng mga nagdiriwang ngayong araw na to. Siyempre, ganoon na rin sa ating mga para hindi na magtampo yung hindi natin nabati kahapon dahil wala tayong programa. Belated happy birthday sa lahat ng mga nagdiwang kanilang karawang kahapon. Maging dito sa buong Pilipinas at sa ibang dako ng bansa natin mga kababayan. At maging sa mga foreigner po. Ayan. Ganoon na rin sa kanilang nagdiwang kanilang anibersaryo yesterday. Happy anniversary! Yan may day-sari. Week-sari, year-sari, month-sari, ano ba mang sari yan, basta may anniversary pa rin. Belated happy anniversary! Sabi ni Angel, ano kayang lunch na ngayon? Ano kayang menu for today? Anyway, alam ko kapag Lunes, mga tipong mga apritada, ano pa ba yung mga fritada, kaldereta, tapos minudo, mga ganyan, di po ba? At siyempre, hindi pa rin mawala sa dito natin programa yung pagbibigay ng mga public service. Bahagya tayong public service sapagkat ito napaka-importante, di lamang sa ating sa buong sambayan, lalo na sa ating mga estudyante. Ito, mula naman sa SWS, ayan, sa Social Weather Station, yung kanilang naging huling survey dahil marami raw mga Pilipino ang nahihirapan sa ipinatutupad na blended learning. Ito ang naging datos ng Social Weather Station o SWS kung saan merong 89% na mga pamilya na merong mga anak na nagsasabing mas mahirap ang blended learning kumpara sa face-to-face learning. Sa isang banda, totoo, no? Kasi minsan, pwede ka magtanong lalo na sa teacher na sila nag-i-implement ng kung ano man yung pinag-aaralan. Pero kasi ang estudyante, pag magtatanong sa nanay o sa mga magulang, ano ba to? Binasa. That was the first time na nakita ng isang ina. Teka, sandali. Tanong mo sa teacher mo, ma'am, mama, hindi kami naka-online. Blended po, module to. Di ba, tanong mo ulit susunod. Yung nga ganun. Kaya parang minsan nawawala ng gana ang estudyante dahil po bilan. At sabi ni Telma Ilagan, good PM po, Double J, more power to your program. Thank you. Telma. Ayan. Baka di ka pa naglalans, ha? Don't forget your lunch. Wala subo para kay Double J. At yun nga, mas importante kasi yung talagang face-to-face. Kaya lang, siyempre sa dinaranas natin ngayon, wala naman tayo magagawa. Kasi imbis na sa alang-alang mo yung kalagayan ng iyong anak para sa kinakalaban at kinakaharap natin COVID na yan na virus dahil airborne nga, huwag tayo makipagsapalaran, di ba? Pero ganun po. Uy, sabi ng aming news, si Miss Lilian Gabriel, ay, belated happy birthday Lilian. Ay, sweetheart. Good Monday po. Sabi nang hindi ako mag-anak ni Senator Grace po at hindi ako related kay nasirang action King, movie king na si Fernando po Jr. Javier ang my family name na good Monday po. Sabi ni Lilian Gabriel ang aming news. And this is one of my sweetheart. Yeah, sweetheart. Ganda tanghali. Kumain ka na. Baka di ka pa naglalan. And unang subo para kay Double J. Okay, thank you. Just stay put. At tuloy yung ating public service. Ayan na po, sinasabing survey na 60% ng pamilya naglalaan ng maraming oras para turuan ng kanilang mga anak. Ayan nga, talaga yon. Isang problema nga rin yun. Talagang mag-take out. Sabi ni Lilian Gabriel, more power, Double J, stay safe and healthy. God bless. Okay. God first, syempre. At yan, gano'n naman talaga. Dahil sa inaharap natin ngayon, di ba? Kailangan maglaan ka ng oras para sa iyong mga anak. Dahil nag-aaral, lalo pa dyan, blended learning na ganyan. At minsan, paminsan-minsan, meron kang anak na nasa, aside from modules, nandun pa din sa natawag na online class. Di ba? Kaya kailangan tututukan. Yun lang ang talagang isang mahirap dyan at sinasabi nga nahihirapan ang karamihan sa mga estudyante ng mga Pilipino dahil dun sa yung blended learning hindi masyadong naiintindihan ng magulang dahil nakakaalam na ng mga teacher. Pero in fairness for everyone, dapat kasi nagpapatawag din ng kahit man lang na may PTA pa naman meeting sa mga parent and teacher station, no?
Mami, nanay, tatay, ito po kasi ganito. Ayan, medyo bigyan lang ng konting ng oras yun within 10 to 15 minutes, di ba? Pag nag-uusap sa PTA para maipaliwanag na maayos. At yun nga, meron naman 28% naman nagbibigay ng kaunting oras habang ang natitira 11% ang nagsasabi na hindi sila nagbibigay o kaunting oras lamang ang naibibigay sa oras na pagtuturo sa kanilang mga anak. Kita nyo na. Yan, isa sa mga problema dyan sa blended learning. Kung kaya't sinagawa ang survey mula ng November 21 to 25 sa 1,500 na mga mamamayan sa buong bansa na pawang mga magulang para malaman nga kung ano ba status talaga sa blended learning. Yan lang naman base naman sa survey na sinagawa ng SWS. Kumbaga para maipaalam lang din sa lahat na ganon ang percentage na kung bakit nahihirapan ng mga estudyante at bakit din nahihirapan ng mga magulang. Una-una, hindi lang nailagay rito ng SWS kung bakit. Dahil na din sa blended learning. Kung inyong matutunghayan, pag nakita nyo, medyo may kahirapan. And aside from that, gaya ng napabalita na before, nagkakaroon ng mga konting conflict dun sa mga explanation, paliwanag na naging na-condemn na po rin yan. Mula naman sa ating mga language of the Philippines na nagsasagawa ng mali yung grammar, mali yung mga ganito. Meron po talaga. Yan. Lalo na sa mga estudyanteng elementary na at the age of grade 3, grade 4 going down, masyadong high-tech na yung ginamit na para bang pang grade 6 na to, pang high school na to, hindi ganun kadali. Di po ba? Na yung mga sabihin na natin yung mga word na parang hindi pa applicable po. Kumbaga, normally nagiging very intention lang na maintindihan ng mga high school student. Ganun po. Mga sa grade sa grade level ng grade 7 above. Yan po. Kaya hindi tayo nagtataka. Yan po ating public service sa araw na to, araw ng Lunes. Kaya dadako naman tayo sa ating mga balita. At siyempre, dahil sa maganda naman ang lagay ng panahon at kaugnay din sa LPA, kaya wala tayong lagay ng panahon ngayong araw na to. Maliban na lang din sa ating based on hours of observation and at the same time, based din sa ating true reliable source na okay naman. The weather condition is alright. At the same time, yung LPA na nabuo, umaalis na. So yung it's gone on by Saturday hanggang hapon. Kaya wala na. Kung meron daw panakanakang ulan, that is normal na lang daw yan sa ating kondisyon dahil pa rin din sa tinatawag na frontal system weather na kondisyon ng ating bansa. At the same time, kasama pa, kaakibat pa rin ang amihan. Kaya yan lang. Kaya wala tayong bagyo at wala tayong dapat alalahanin na merong LPA o binabantayan ng pag-asa sa mga sandali ito. Wala po. Isang malinaw na wala. Kaya palakpakan! Sabi naman ni Melito Odelio Militante mula naman sa Calamba, Laguna. One of our top 100 cheerers po yan. Gandang lalaki ka uli, Sir Joseph. Kain tayo. Ginisang upo and pritong galunggong. Sasarap naman ng mga menu. Talaga naman yan ang tatawag na healthy food na panlaban talaga sa mga ganyang klase ng mga anumang virus ang darating sa ating bansa. Only in the Philippines. Iba talaga ang Pinoy. Plus, isang factor pa po yung we are born on the tropical country, kaya sanay tayo sa lamig, sanay tayo sa init. Hindi katulad ng mga virus na yan na mas mabibisa lang sila sa mga taglamig, di po ba? Kaya doon nabubuhay from the western country, maraming tinatamaan doon talaga na dahil yung mga tao rin sanay sila sa taglamig. Tayo hindi, sanay tayo sa init man o lamig, sanay tayo. Yan ang pinaka number one na ika nga very powerful sa pangangatawan natin dahil mas malakas ang ating resistensya pag ganyan. Kumbaga, buo ang ating mga immune system. Kung meron mga tinatamaan sa atin na ganyan, yun na lang yung talagang ika nga may mga very complicated na yung kanyang immune system. Ika nga kulang na para i-overhaul. Diba ba? Yan na lang yun.
At siyempre, tuloy tayo sa ating mga balita at ito, tuloy-tuloy na tayo. Hindi na natin hatid ang tinatawag na ulo ng mga balita dahil mas mahalaga itong ating mga balita. Katulad dito na isang taon, aabot na ng 100 days summer offensive laban sa COVID-19. Dapat tayo ikasan ng gobyerno. Ha? Ibig sabihin, ito na yung isang taon mula nung nakikipaglaban tayo sa COVID. So, ito po ang buod ng balita. Sa pagunita ng isang taon na pakikipaglaban ng ating pamahalaan, lahat ng buong sambayanan laban sa COVID-19, hiniling naman ni Senate President Pro Tempore Rap Recto sa Malacanang na pasimula na isang summer offensive laban sa nakakamatay na sakit. We remember the dead and recognize the heroes, but the best way to honor them is for government to arm for a final push against the virus that will end the stalemate and turn the tide in our favor, sabi pa niya. Anya, sinasabi niyang 100-day summer offensive ay maaring ikasa simula sa susunod na buwan hanggang sa Hunyo sa pamamagitan ng malinaw na target ng babakunahan ang tunay na bilang ng mga darating na bakuna at kung saan panig ng bansa dadalhin ang mga bakuna. Anya, ang tagumpay sa paglaban sa pandemya ang pinakamagandang maibabahagi ng Pangulong Duterte sa kanyang huling State of the Nation address na darating sa Hulyo. Ito po yung kanyang huling sona sa July. So, in fairness naman, for both party, from the government to the Senate, maganda naman po yung kanilang palitan na nire-recognize ng bawat isa. So, yan ang isa. Hindi katulad dati na hindi katanggap-tanggap para sa Malacanang ganong sinabi dahil hindi na kaalyado. Kaya ngayon, kay kaalyado, kay hindi kaalyado, basta kung ano yung pwedeng kapakipakinabang na suggestion mula galing sa Senado, ina-absorb naman po ng pamahalaan. Yan lang isang maganda na, hindi lang dyan sa ating mataas na kapulungan ng Kongreso, ng Senado, kundi maging sa mababang kapulungan ng Kongreso o Kamara o Kongreso. Ibig sabihin, ano man po yung mga magagandang panukala na binubuhay po sa Kongreso, as long na giging pakipakinabang for the benefit of the whole nation, hindi yung for the group or for the individual. Hindi po gano'n. Kumbaga, ina-absorb po talaga at ini-apply. Hindi katulad dati, talagang halatang halos kulay ng politika. Ngayon, kay batikos yan, kaya naman yan, basta alam mong pwede, gamitin natin. Maganda yung sinasabi na mga ganyan. Meron po ganyan. Kaya, lalo ngayon. Hindi rito pwede magpagalingan dahil ang kalaban natin dito, hindi natin alam kung saan eh. Baka bukas makalawa, katulad yan. Ang tinatamaan ng mga matataas na rin na opisyal, di ba ba? Ayan. At tulad na lang ng mamaya po, naibabalita ako sa inyo kung bakit na-postpone yung isatagawang pagdinig sa Senado na postpone. Samantala, yung moratorium sa pamumulitika, sabi na isang kongresista ay dapat santabi muna. Iniling ni Assistant Majority Leader, the Quezon City Representative Brices Hipolito Castelo sa mga kapwa-opisyal ng pamahalaan at tigilan muna ang pamumulitika. Ayon kay Castelo, dapat santabi na muna namang usapin at issue sa politika at sa halip ay harapin na muna ang tumataas muli na bilang ng kaso ng COVID-19. Oo nga naman. Doon muna dapat mag-focus. Paliwanag nito, isang banda, tama po yun. Kasi isang banda, meron dyan nagtitiryan silang dalawa para silang ahensya ng government agency na talagang nagpapatupad pa ng batas pero nagtitiryan sila for sino yung mali, sino yung tama. Yan, hindi magkaintindi hanggang sa may gumitna na. Yung gumit na, doon medyo nagkaroon ng klaro. Pero after a while, dahil sa tiryahan ng dalawa, yun, parang tinamaan ng COVID-19. Ayan po. Mamaya, malalaman niyo po yan. Pagpapatuloy natin yan. Nandito lang po yan at nakantabay. Antayin niyo lang po. Ayan. At paliwanag pa ni Representative Castelo, nakakasira ang politika sa paglaban ng bansa ng isang away ang pandemya. Kung magpapatupad ng moratorium sa politika ay mas magkakaroon ng focus ang pamahalaan sa paggamit sa mga resources at effort kung paano tutugunan ang problemang isang taon nang nagpapahirap sa ating bansa. At paalala pa ng mambabatas, ang paglaban sa COVID-19 hindi lamang trabaho ng health sector kundi ito'y responsibilidad din ng mga nakaupo sa pamahalaan.
Binigyan din pa ng kongresista na mas dapat prioridad ngayon ng mga opisyal ang pagtugon sa biglang pagtaas naman ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa at pagpapabili, ika nga madaliin ang sinasagawang rollout ng bakuna. Yan ang huling sinabi ng isang kongresista natin na representative mula naman dyan sa Quezon City. Tama naman yun. Ganyan, dapat mga hindi yung magtutulong ka ng mga panukala na parang list naman sa katotohanan. Kaya minsan tinatamad yung iba na didibate sa kanya yan. Dump muna yan, dami pang pag-uusapan. Yung mga ganito, maganda rin po yan dahil paalala naman, porket 2021, 2022, magkakaroon na ng election, ano? Yun lang din sila nagpa-focus. Di muna nila isipin na, baka mamaya bigla akong tamaan. Ganon, di po ba? O baka mamaya tamaan yung aking mga campaign manager. Wala sila pakialam. Ang alam nila, basta tatakbo ko, ito ang gano'n natin, ito ang plataforma natin. Ganyan agad, nasa utak, advance, na po. Pero, dapat, magising na muna, dapat magising. Samantala, wala pa rin sa mababang kapulungan ng Kamara. Kongreso pa rin po. Nais ni anak kalisugan party list representative na Michael Defensor na makialam na si Pangulong Duterte sa ginagawang demosyon ng Department of Budget and Management sa libo-libong government nurse. O yung ating mga nurses po, kabilang ang mga nasa local government unit. Bakit binigyan ng demotion ito mga to? Ang demote yung binawasan ng incentive? Tingnan po natin. Naniniwala si Defensor ang intervention ng Pangulo ang pinakamabilis na paraan ng pagtatama sa anyay hindi makatarong ang ginawa sa government nurses. Bagamat pwedeng anyay ipdaan sa legislatura o sa korte ang bagay nito, nag-aalala ang kongresista na baka matagalan, baka mabaliktad ang demosyon sa mga nurse. Pinuna rin ito sa nangyari demosyon sa critical panahon na mayroong pandemya kung saan ang mga nurse ang nasa harap ng laban kontra COVID-19. Totoo. Kaya dapat kan makialam din tayo. Kumbaga, nakiisa tayo di sa ating mga healthcare frontliners na ginaganyan na bakit mo i-demote, di po ba? Tinukoy ng mambabatas ang DBM budget circular na naglalayo ipatupad na ang batas para sa nararapat na sahod ng mga nurse batay sa kautusan ng Korte Suprema. Itinatakda ng Philippine Nursing Act na salary grade to 15 to 33 dapat ang entry-level pay ng mga pampublikong nurse. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa ito na ipatutupad dahil sa nakasaad na reclassification sa DBM circular na nagsasabing hindi gagalawin ang sweldo ng mga ibang nurse pero tatamaan ang kanilang posisyon. Wow, teka, sandali. Dali lang po Parang hindi angkop. Hindi angkop ang ginagawa ng DBM. Kaya dito siguro kailangan dito magkaisa tayo. Dahil unang-una, dahil lang sa classification nila, yung sinasabi nilang reclassification para iayos yung pagpasweldo. Yun yung mga OJT. OJT lang po yan Ang dami ko pong alam, dami ko pong kilala nag-OJT ng nurse. Isinasabak na sa mga patient ng COVID-19. Tapos i-reclassification mo pa. Balik rin natin. Kayong lahat ng mga empleyado dyan sa DBM o yung sino man na nagpupush ng sinasabi na yan na reclassification ng mga nurse natin, kayo ang pumunta sa mga ospital, kayo ang magbantay, kayo ang mag-alaga sa mga tinatawag na COVID patient natin na kapwa niyo mga Pilipino. Sige. At ang mga nurse naman ang pupunta dyan sa DBM. Pinasa na nga yan Meron na nga dyan na ipush na nga ng Philippine Nursing Act yung salary grade na yan Hindi naman sinasabing up to 33,000 agad Kumbaga, ayun na nga, pang 15 to, tapos i-reclassification nyo pa. Bakit? Dahil meron kayo dyan mga kamag-anak o mga pamangkin o mga na kailangan dito to dito mataas ang grade nito ito ganon. Nililinaw ko lang po namin hindi namin tatalakayan, hindi ko tatalakayan dahil unang-una hindi rin ito pinag-uusapan ng sweldo. Ang pinag-uusapan dito, tama naman yung sinasabi dyan ni Representative Michael Defensor di po ba? Sabi ni Melita Rodelio Militante, gandang lalaki ka uli. Sir Joseph, kain tayo. Opo, yan.
Sabi ni Joey Ortiz, magandang tanghali. Likewise, magandang tanghali. Gwapo ka talaga, Lodi. Ang ganda ng programa mo. Anyway, tuloy natin. Dahil lang doon, baka nakalimutan nila. Ito yung mga sa halos sa araw-araw na ginawa ng ating Diyos, ating Panginoon. Sila ang nakaantabay, nagbabantay, nagbibigay ng oras para sa pag-aasikaso sa ating mga pasyente na mga kapwa Pilipino na tinamaan ng COVID-19. Tinamaan kayo ng lintik, mga taga-DBM. Lahatin ko na po. Dapat yan, kung sasabihin nyo magsasawalang kibo kayo para kayo walang boses, porket ba, empleyado ka lang. Pwede ka lang mag-suggest, I will suggest, if you don't mind, may I have the floor na. Baka naman po pwedeng, kasi sila yung nag-ano dyan eh. Kasi meron tayong kasabihan eh. Ang gamot sa taong nakakalimot, kaalala, di po ba? Paulit-ulit din nasabi yan. Sa tahanan na, sa bahay nga. Halimbawa lang po. Ako sa bahay. Hindi porket ako ang ama, hindi porket siyang ina. Wala nang karapatan ng mga anak magsalita. Hindi po. Alam mo yung alam natin magiging conflict sa bahay. Kinukunan ng suggestion ng mga anak. Okay ba sa inyo? Ganito? Yan. Pakinggan mo yung suggestion nila. Kung very applicable, okay, sige, go. Yan. Para at least walang sisihan pagdating sa bandang huli. Lahat nagkaintindihan. Di po ba? Hindi katulad nito. Balikan natin yan mamaya. At parang hindi katanggap-tanggap, nakakainis. Ay, sa totoo lang. Sige ba, tuloy natin yung balita. At kaugnay po ng binabanggit natin kanina, na talagang, yung mga tiryahan, bawat agency na ganyan, ayan sa ng pamahalaan, at may gumigit na pa, biglang pagalingan. Ito po. Ipinagpaliban muli ang pagdinig ng Senado kaugnay sa madugong engkwentro sa pagitan ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency at Quezon City Police District sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Kamakailan nangyari ito Ayon kay Senate Committee on Public Order and Dangerous Drug Chairman Ronald Bato de la Rosa, ay matapos magpositibo sa COVID-19 ng mga resource person na sina PNP Chief Dibol Chinas at PDEA Chief Wilkins Villanueva. Ayan ang nga ba sinasabi ko. Hindi po ba itong mga ganitong nangyayari malinaw na karma? Palagay nyo? Bakit po? Kasi during that time, as a press interview at press release na ipinalabas sa mga telebisyon, kanya-kanya silang pagalingan. Ayan, Pero obviously lumalabas parang wala silang alam dun sa mga nangyayari. Babase lang sila sa report na ibinigay sa kanila. Pero after a while, explain nila, para banda sa uli, sasabihin nila, walang kinalalaman ang mga tao, legitimo ang kanilang both side, pareho siyang sinabi. Ngayon, parang ginagawa naman tangang tao. Tayo, no? Tanga. Parang sinabi, kahapon lang tayo pinanganak. Hindi naman. Yun lang babase tayo dun sa mga sinabi nila. Dun sa ipinahayag nila. Dun sa kanilang press release. Yan. Hindi na kontento ang halos sa kramihan. May humiling, lalo na ang malaki na. Pasok ka ng NBI, pasok ng NBI. Nung pumasok sa NBI, ang daming nalaman na mga ganito, na mga ganon. Diba? Ito yung kung sinong may mga kasalanan. So, ongoing pa rin. Biglang, ongoing pa rin ka ngayon. At the same time, nagpahayag ang Senado na magsasagwari sila ng sarili ng investigasyon. Pero, by that time, sinet aside muna nila. Huwag na muna. Basta nagpahayag lang tayo. Hindi natin sasabihin kung kailan. Tapusin muna natin investigasyon nila. Dahil nag-imbestiga ang PNP para sa side nila. Dahil involved. Nag-imbestiga rin ang PDEA para sa side nila dahil involved. Di ba ba? Hanggang sa pumasok ng NBI. Ano nalalaman. Ngayon, nag-schedule ng Senado. Ang Kongreso na dapat magsasagawa rin ng pagdinig for investigation or further investigation, ika nga, pero sinisantabi rin muna nila. Ngayon, biglang nagka-schedule ng nakaraan, hindi natuloy. Eto, pinagpaliban muli. Dahil tinamaan ng pandemic COVID, ang dalawang opisyal. Yan. So, naitatanong ko lang po, mga kaibigan, ka-IBSCC, kababayan, hindi kaya that is a part of karma? Di ba ba? At, dahil po, dapat sana nung pang March 2
2 ang pagdinig sa inkwentro pero hindi ito tinuloy matapos na hilingin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado at Kamara na hayaan mo na mag-imbestiga ang National Bureau of Investigation. Yun po yung nasabi natin kanina. Kung matatandaan na yung nangyari niyan, nagkaroon ng misencounter na naganap noong February 24, di po ba? So ngayon, nabinbin at parang sinabing hindi gulo-gulo nyo. Pati tuloy ang operasyon namin, nagugulo. Kaya, mas mabuti pa. Sige, pasok na kami. Ayun, pumasok si COVID. Ayun, tinamaan ng mga opisyal. Ayan po yun. Hindi, nakakalungkot, pero nakakatawa. Kasi, bakit kanyo? Ang titigas nila kung papanoorin nyo sa telebisyon, hindi po tayo against or whatever, kung ano man ang operation na sinasagawa nila as long na maganda at for the benefit of the people. Pero yung ganon, sila. Di ba? Lumalabas nakakahiya po tuloy ang ating bansa dahil sa ganyang mga klase ng encounter. Di ba na, hindi kayo nag-aamo yan. Hindi kayo nagkakaroon ng proper coordination. And besides, meron naman. Di po ba? Meron naman. Kaya naman lang ina-analyze ng bawat isa na meron kayong pinadalang coordination. Tawag nga, verify. Verification po sir. Ito yung coordination na pinadala dito para sa inyong operation. Ganito ang data po. Then at the same time, meron din po kaming the same operation. So what if, para hindi tayo magkaroon ng conflict, the same area, the same date, per oras, medyo coordinate na lang po on the area during that time. Diba? Ganon? Pero hindi, parang may itinatago. Kaya malalaman pa rin natin sa bandang huli kung ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng encounter na yan na nakakahiya ang ating bansa. Kainis. Parang sinabing, nag-aral ba yan? Nag-training ba yung mga polis natin sa Kapideya? Di ba ba? Ang daming mga naging issue na mula sa ating mga kababayan na pinukol sa kanila. Matatawa na lang po kayo pag nalalaman. Di ba ba? At sabi naman ng ating partner, wala naman sa susunod na programang The Beach Watcher. Sabi ng ating partner, na si Romy Carl Tuason, good morning, JJ, watching from Marikina forever. Oo nga, lagi na lang Marikina yan. Hindi man lang yan nagawang pumunta ng Malabon, Makati, Montalban, Mantipolo, Misal, Masig, Masay, Maspinya, ano pa ba? Mabotas, ganyan, di pa na napuntahan, puro Marikina forever. Congrats, thank you, Romy Carl Tuason, ating partner, ang ating anchor broadcaster para sa programang The Beach Watcher. Yan po susunod pagkatapos na ating programa. At samantala naman po, ito, isa pang maganda, kaya lang medyo minsan dapat talaga may nagsusupervise, no? Dahil dun sa regular doon sinatagawang pag-disinfect sa mga MRT3, LRT3, yung mga train natin, no? Tinayak naman din po ng DOTR na patuloy ang ginagawang pag-disinfect sa loob ng mga train ng Metro Rail Transit Line 3. Sa statement ng DOTR, sinabi nito na ang kaligtasan at kalusugan ng mga pasahero ng MRT3 ang kanilang prioridad. Ito yung kasunod ng video na in-upload sa social media kung saan makikita ang madaliang pag-disinfect ng mga tauhan ng MRT3 sa loob ng isa nilang tren. Ginawa nila ito ng aksyon at harap na sa kaukulang disiplinary aksyon ang mga taong sangkot sa ginagawa. Bakit kaya nagmamadali? Siguro nakita yung oras, mag-out na tayo. Marang gano'n, o kaya di kaya nagmamadali dahil para mas mabilis. Ganon, di po ba? Wala pang paliwanag doon. Basta ginawan lang disciplinary action. Pero besides, hindi pa rin naman natin nakuha ng pahayag. Kung nakakausap naman natin yung mga tao involved, na tao rin nila, isa lang sasagot niya, sir, okay na. Kasalanan namin, aamin na gano'n. Pero hindi, Pero kung titignan niya, panonoorin niyo, ba't kaya nagmamadali? Yun ang magiging tanong di po ba? At nakasaad sa pahayag ng pamunuan ng MRT3 na hindi nila kinukonsente ang paglabag sa health protocols na ipinatutupad para maiwasan naman ang pagkalat ng COVID-19. So, yan pong issue. The issue is bakit kaya nagmamadali yung pagdidisinfect na sinasagawa sa tren?
Ika, pwede sabihin natin na, baka sinabi nung may oras kasi, bilisan nyo. Sabi security guard, di ba? Pero walang right kang security guard para magsalita ng ganon. Baka may nagsabing supervisor. Pag nagano kayo dalian nyo lang para hindi naabala pa sa era. For the concern of the passenger pa rin po, di ba ba? Pero as of now, wala pa malinaw. Kita lang sa social media nakita na panood na mamadali. Kaya may nagreklamo na pasahero na ba't nagmamadali? Ano yun? Minsan, hindi naman natin sinisisi tao. Nakita nila ganun Hindi maiaalis na may mga ganun bagay na bibigyan pa ng nabibigyan pa. Importante siguro mas magandang ginagawa at importante na disinfect. Ganyan, karoon ng kung nagmamadali, meron bang naiwan? Mabilisan naman natapos naman Yan, wala na tayo kinakatigan dito ang sinasabi na natin. Kasi kapraso lang po yun Pero alam niyo naman social media, pagka nakakita ay naku, ang dami ng sasaw-saw dyan. Kasi ganun. Although hindi naman nila alam what is the real truth behind of that video. Di ba ba? Samantala, oras sa buong Pilipinas. Ganap na po ang alas 12:38 ng tanghali. Dun sa mga nanananghalian, huwag kakalimutan ang pananghalian ay napaka-importante para sa ganun maging manatili na malakas ang ating resistensya at ating pangangatawan bilang isa sa mga factor panlaban sa COVID-19. At siyang factor pa po, panoorin natin ang programa ni Ms. Lilian Gabriel. Naku, anumang problema ang inyong kinakaharap, anumang stress ang inyong nararamdaman, anuman ang gumugulo sa inyong isipan, pakinggan niyo po. At talaga, yung bang parang gusto nyong, habang nakikinig kayo ng kanta nga, parang gusto nyong nakahimlay at magpahinga. Yan, hindi ko sinabi magpahinga habang buhay. Wala pong gano'n. Ang sabi ko, gusto nyo lang maibsan ang inyong nararamdamang stress. Makinig kayo sa programa yan. At panoorin nyo at pakinggan ng ganda ng boses. Yahoo! At tuloy ating mga balita dahil kung sa mga iba't ibang departamento po, nangayon siya ng ating pamahalaan, nagkakaroon ng tinatawag na skeletal workforce, ang ganda po. Alam nyo, hindi yun pa nakasinasabi, sumisweldo naman sila pero limitado yung trabaho. Isa lang po yun sa mga rason kung bakit ginagawa rin nila yun para malimitahan ng mga tao. Nang sa ganun, meron mang makapenetrate doon na nakakahawa, at least limited ang mahawaan. Hindi yung the whole cast, diba? Di ba? Kung kaya isa yun sa naging, and that was before pa naman, ipinatupad na yan, para sa ganun is makakaiwas at mape-prevent pa rin natin yung hawaan, ika nga. Kaya nga ang Manila City Government din, ayan, nagpatupad din sila ng 30% dahil natasan ni Manila City Mayor Isko Moreno, ang City Government, Department at mga opisina sa nasasakupan niya na magpatupad ng 30% capacity sa kanilang opisina. Ito naging desisyon ng mga opisyal ng lungsod ng Maynila para malabanan ng pagdami ng kaso ng COVID-19. Sinabi pa ng alkalde na ang pagbabawas ng tao sa city ay magsisimula ngayong araw hanggang sa katapusan ng buwan. Di naman kabilang sa magbabawas ng tao mga nasa Manila Disaster Risk Reduction Management Office, Department of Public Service, Manila Traffic and Parking Bureau, Manila Health Department, Manila Department of Social Welfare at lahat ng mga district hospital. Maigpit din ang bilin nito kay Bureau Permit Director Levy Facundo na umikot para matiyak na masusunod na implementasyon ng health protocol sa mga nasabing establishmento. Maging mga leave, maliban sa mga medical leaves ng mga kapulisan ng Manila City Police District ay pinakansila ng alkalde. Meron na kasing 1,549 mga aktibong kaso ng COVID-19 sa Maynila, kung saan merong kabuang 28,450 ang kaso na merong 824 na ang nasawi. Ay, nakakalungkot. Pero, ano pa yung pwedeng gamitin preventive measures? Gawin. Ano po? Ang importante, kumikilos ang mga ating mga matataas na opisyal ng hindi lang sa pamahalaan kundi sa mga lokal na syudad. Yan naman talaga, kailangan talaga tayo maging yung para magkaroon tayo ng peace of mind sa bawat isa, kailangan yung classify din natin ng sarili natin na saan ba tayo pupunta,
kumbaga plano. Ano bang gagawin ko? Kung wala naman kayong gagawin sa labas ng bahay at wala naman pupuntahan, manatili sa loob ng bahay. Hindi na. Kumbaga, sabi nga sabi ng lola ko, natatandaan ko, nung sinasabihan ng aking mga pinsan ng mga babae, mga kapatid ng babae na, ano ba? May mawawala ba sa inyo kung mananatili kayo dito sa bahay? O gusto nyo na lang magmadre na lang kayo para maranasan nyo kung paano ang ikaw. Sabi sa isa, gusto mong magmadre. Ngayon pa lang, umpisahan mo na para alam mo kung paano. Baka mamaya pag nando ka lang, hindi mo kayanin. Ngayon pa lang, pag-aralan nyo na. Dito, pag nagmadre kayo, hindi ka mahihirapang kumilos. Dahil bahay mo to. Kung ano gusto mong gawin, tumbang preso ka dyan, magano ka dyan, lahat na gawin mo. Hindi ka tulad sa kumbento. Baka akala mo. Kaya, ngayon ko yung na-realize na, nga, ano kaya manatili ka sa bahay, wala namang mawawala. Nanonood ka pa, kasama mo pa yung pamilya, paminsan-minsan, mga anak, mga apo, ganyan, magkukulitan. Di po ba? Samantalang sa labas, anong gagawin doon? Tatanaw ka lang sa tanawin hanggang walang katapusan tatanawin. At sa mga kababaihan na chismis ng mga chismisa na walang katapusang chismis, ang pag-uusapan is COVID pa rin, di ba? Ay nako. Yan, at tuloy pa rin natin yung mga balita. Ito po. Yung matatandaan na itong mga kalipas na araw ng mga isa namang mayor mula sa Calbayog ang inambush. At dahil po dyan, hepe ng Calbayog City Police, sinibak na sa pwesto. Yan. Ito yung sa lalawigan ng Samar, sa anunsyo ng Philippine National Police Officer in Charge Police, Lieutenant General Guillermo Eliazar, inalis na sa bilang hepe ng pulisya sa lungsod, si Police Lieutenant Colonel Niel Montaño, epektibo ngayong araw. At epektibo po yung kahapon. At kahapon, yung nag-epektibo ngayon, bali ngayon po yung ngayon po yung talagang wala na sa opisina. Ito ayon kay Eliazar ay dahil sa madugong enkwentro na ikinasawi ni Calbayog City Mayor Ronald Aquino at 5 iba pa. May kaugnayan din ang pag-alis sa pwesto sa opisyal ng paghingi ng isa nitong tauhan sa Calbayog Regional Trial Court ng lista ng mga abogado na kumakatawan sa mga hinihinalang mga rebelde at komunista. Opo, merong isang hepe ng isang police station doon na gawa ng sulat para sa court at kinukuha yung mga pangalan ng mga abogado, yung mga lawyer na tumatayong lawyer para dun sa mga nagpapail ng kaso against dun sa ginawa sa kanila or what. But definitely, identify po na involved sa makakaliwa o yun sa tinatawag na hindi naman identify lang ng mga pulis, pero hindi po sinabing totally identified. Kumbaga, hinihinala kaya kinasuhan. Ngayon, then, lumalaban naman ito mga to na yung para justify na walang katotohanan yun yung mga bintang. Yung mga lawyer naman po, ang naano ng mga kapulisan na bakit? Anong right mo para kunin mo imbestigahan mo kami? Wala kaming kaso. Wala kami nilalabag na batas. Parang ganon, di po ba? Yun. Minsan nagugulo ano po. Parang sinasabi natin na nagugulo na talaga. Ano ba ito? Parang ngayon lang nangyari yan. Anong right nga naman ang ating may nilabag ba ang isang abogado na para at base naman sa konstitusyon wala naman nakasaad na gano'n na walang paglabag dahil right lang ng mga abogado na kinuha sila bilang tagapagtanggol. Ngayon, yun lang role nila. Ang gamitin sa korte ang anumang pagtatanggol na dapat nilang gawin bilang isang abogado. Yun lang, di po ba? Pero paglabag, yan. Pag nasilip, kikibo ang mga higher officers. Pero pag hindi nasilip, sige, go, gana. At ito naman po ang ating balita naman mula sa labas ng ating bansa, sa ibang bansa po. Although dito may nangyari na rin na ganyan.
Yung pong tinatawag na pagtuturok daw ng AstraZeneca vaccine, tinigil sa bansang Netherlands dahil sa side effect report. Yan, may mga report po talaga. Kaya yung sa ating mga kababayan dito, siguro pakinggan nyo rin muna po ito para malaman kung ano ba yung dahilan at kung dapat din ba kayo magpaturok ng AstraZeneca at tinatanggihan nyo ang Sinovac at iba pa mga bakuna, di ba? Ito po. Samantala, inanunsyo ng Dutch Health Official ang pagsususpindi nila sa pagtuturok ng AstraZeneca vaccine dahil sa mga posibleng side effect na napaulat sa Denmark at Norway. Ang suspension ay tatagal ng 2 linggo. Sinabi pa ni Health Minister Hugo de Jonge, mahalaga na mabigyan ng kasagutan at malinaw kung ang sinasabing side effect ay bunga ng pagtuturok ng bakuna kontra coronavirus. At dahil dito, naantala ang vaccine rollout sa bansa na nauna nang bumili ng 12 million dose ng AstraZeneca kasabay ng planong pagpapabakuna ng 290,000 ng kanyang mamamayan. Una lang gumawa ng naturang makbang ang gobyerno ng Ireland base na rin sa mga ulat na side effect sa Norway at Denmark. Ayan po. At ngayon pati na rin ang bansang Dutch kinansila. So, ibig sabihin, yan sinasabi na mataas daw ang efficacy ng AstraZeneca. Yan. At isa rin sa mga naging dahilan na pagkamatay ng ilang senior citizen sa bansang Denmark o Norway po yata yan naging dahilan dahil hindi raw applicable. So, ngayon, as per bakunang ginagamit dito naman sa atin, is Sinovac, although nandun nasa 50 lang yung rate ng kanyang efficacy, pero hindi raw effective sa mga senior citizen. At least may declaration, di po ba? Ngayon, magiging isa na namang agam-agam na dadanasin ng ating mga kababayan yan dahil kung nyo natatandaan, ito nakalipas na linggo nang binalita natin na marami rin AstraZeneca ang darating dito sa ating bansa na mga bakuna. Para magiging isang dahilan niya na bumbat yung ibang bansa. Ilang bansa na, 4, 5 bansa na tinatawag na hindi sila magpapabakuna dahil kinansila nga nila dahil sa side effect. Yan. At tatunayan po yan, meron din po tayo isang natanggap na tawag sandali lang po na nahanap natin ito po. Wala naman po sa dito sa ating bansa. At ang tumawag po ay kaugnay din sa dati po ang ating kasamahan mamayag mula naman po sa DCRH na ang kanyang inaanak na ika nga ay resident nurse po dyan. Teka, sabi ni Lilian Gabriel, inom ka Anvil, malunggay, coffee para lumakas immune system mo. Double J. Okay, nga, tama. Ayun po, yan isa pa sa mga maganda po natin hindi ito natin pinopromote, kundi isang magandang po to. Siya maganda po itong the best po na subok na po para po dun sa ating tinatawag na pampalakas ng ating immune system. Yan. Saglit lang po. Kukunin natin sample para maipakita natin sa ating mga listener at followers. Saglit lang po. Eto po, welcome back po tayo muli sa ilang segundong pag-aalis na pagtayo ng ayan. At gaya po ng suggestion ni Miss Lilian Gabriel, isang very effective po. Eto po, ayan. Ayan po ang Anvil Coffee. Ayan po At ito isang advantage para lumakas ang inyong immune system. Maliban dito, meron pa rin po mga iba na ito po ay talagang subok na. Lalo na sa amin dito sa Broad Streamcast Communicator, subukan na po namin to. Talagang ito ang isa sa dahilan kung bakit po walang lapses wala pong lapses sa aking programa, tuloy-tuloy po dahil dito po sa aking hindi ito pinopromote kundi hindi po namin to natawag na sponsor advertiser kundi ito po
ay talagang ano po ng Broad Streamcast Communicator. Subok na po. Subukan niyo po. Yan. Ang Anvil Coffee, yan po, na meron po siyang lactose-free at siya organic sweeter po. Kaya wala kayong dapat alala na meron ibang halong ano man. Wala po. Yan po. At sabi naman ni partner, ay Macho Gapito, kilala mo na sino ako, ulam ko ginataang gata ng nyog na may dilis at anak ng tinapa. Kain tayo. Parang kilala ko na. Wala iba kasi si Louie. Okay, Louie, thank you. At makita kitang busog na rin ako. Anyway, tuloy lang natin sinasabi natin again about AstraZeneca. Ano po? Yun po isang nurse po ng Makati Med. Nagkaroon po sila ng tinatag na roll-out vaccine. Para po sa kanila, ha? Para po sa kanilang hospital. Resident nurse po. Akalain nyo. After less than 2 hours na naturukan siya pauwi na ng bahay, inatake ng hilo, nagpalpitate ang napilitan na huminto at tumawag sa kanyang ngama na ganun ang kanyang nararanasan. Ang masakit po, ito po ay base naman doon sa kwento ng kanyang ina na nakakapagtaka bakit hindi po ba pag dapat bigyan ka ng priority ng iyong ospital dahil diyan ka nagtatrabaho, ikaw ang naglilingkod sa kanila, kung bakit itinengga, hindi agad inasikaso, although inabsorb naman bilang kaya lang nakakapagtaka bakit hindi na agad binigyan ng mga first aid at ganito. Kaya yung ina na hanggang ngayon, antay po natin yung magiging development dahil kahapon nakausap po natin yung isang kasama natin from Australia na inaanak ngayon na kasama po natin yan bilang mamahayag mula sa DCRH at po sa ating kumpare at humingi ng assist niya sa akin na gano'n tawagan ko na nagkausap kami. So as of now, wala pa po tayo na kukuhang feedback. Maliban po sa mga una na yun. At tapos lang ng bakuna after less than 2 hours pauwi nakaranas ng gano'n. Yung itinawag na gano'n hindi po ba dapat i-convoy, puntahan at pinabalik. At pagbalik hindi agad na asikaso na gano'n. Kaya nag-aalalay ina, pumunta ina rin, sinabi, ba't hindi pa sandali lang daw, marami pang gano'n. So parang ayaw pang paputokin ng Makati Med na gano'n dahil una-una. Siyempre, nila yon, top nila yon, di po ba? Kaya nakakapagtaka. So, ang tinasabi ko, sige, hindi muna natin i-segue ko lang po yan sa programa ko na dahil dun sa AstraZeneca, yan po na bakuna. Ngayon po, hindi naman tayo sinasabi natin na naging exaggerated tayo rito. Yan po ay base po doon sa declaration ng ina at saka ng anak na hindi nga sila basta nabigyan ng proper attention. So, hanggang doon lang muna po tayo. Hindi pa natin alam kung ano pang magiging sunod na dahil nantay ko lang po yung magiging sagot ng ina kung ano na ang latest development dun sa nangyaring resident staff nurse ng Makati Med na turukan ng kanilang bakuna na AstraZeneca kasama sa side effect. Bakit hindi na? Sabihin na natin, okay, normal, nagkaroon ng side effect. The problem is, bakit hindi nyo nasikaso as per her mother, di po ba? Di ba dapat bigyan nyo agad ng attention yan, bigyan ng priority yan, dahil ganun antayin po natin malalaman nyo rin bukas kung ano naging development dyan, Anyway, ayan po, at dahil sa meron pa sinasabi si Miss Lilian Gabriel, yun daw, Anvil Malunggay Coffee, ayun na nga yan, para tama, yun, ako, subok ko na yun. Dati, pagising, lalata ako Pero pag uminom ako parang feeling ko, 5 oras na akong gising na. Parang ang dami kong dapat gawin ang magagawa, mga ganon. At saka malinaw ang isipan. Wala kang may isip na parang, kalimutan ko yan, ganon. Galing po. Promise. At may nalalabi lang tayo 4 na minuto, so dako tayo para wala pong tampuhan. Batian, portion. Ayan, dito sa ating programang Ratsada Balita ni Double J.
libre po ang inyong panawagan. Welcome po. Ano man ang inyong tatawagan, ipapanawagan po natin yan. At libre din ang inyong mga opinion, ano man ang inyong opinion o komento. Libre po at babasahin natin yan para naman sa kapakanan ng mga sambayanan. Ano man pong suggestion ang inyong tingin na kapakipakinabang para sa ating mga mamayan, libre po. Anytime. Post nyo lang po. Babasahin po ng walang kagatol-gatol ng inyong lingkod. DJJ. Yan po. At siyempre, salamat sa ating lahat ng patuloy na sumusubaybay dito sa ating himpilang Ratsada Balita, dito sa ating programang Ratsada Balita ni Double J sa pamagitan ng ating himpilang Broad Streamcast Communicator. Una na siyempre ang ating top hand na si Jasmine Roquero at nag-alok ng kanyang lunch. Sabi niya, lunch tayo, Double J sitaw na may pork. Wow, sarap. At mula naman kay Angel, si Angelica pa na nagsasabing laging more power sa ating programa at sa buong pamilya ng BSGC. Yan. Kay Telma Ilagan, more power to your program. Lilian Gabriel, good Monday, ang aming news. At more power, Double J, stay safe and healthy, God bless. Kay Melito Rodelio Militante, gandang lalaki ka uli, Sir Joseph. Kain tayo, ginisang upo at pritong galunggong. Thank you, Mel. Thank you. Guwapong lalaki ka rin talaga sa tanghali. Kay Joey Ortiz, ang ating Lodi, gandang tanghali. Ayun na. Ayos yan. Ganda ng galing kumanta rin yan. Yan. At meron siyang sinasabi, dapat dan, face mask. Face mask. Huwag kakalimutan. Paalan ng ating Joey Ortiz at si ating partner na si Romy Caltuason. Good morning, JJ. Watching from Marikina forever. Oo nga. Wala. Kagatol-gatol na Marikina talaga. At sabi naman ni Lilian Gabriel, inom ka Anvil Malunggay Coffee para lumakas immune system mo. Double J. Thank you. At kay Louie, hi Macho Kapito, kilala mo na sino ako. Alam ko, aluulam ko, ginataang-gata ng nyog na may dilis at anak ng tinapa. Kain tayo. Louie Del Rosario, ang may programa ng Ronda Droga. At muli, kay Melito Rodelio Militante, kapag ang babakunahan may kaya sa buhay ay nasa poder ng kapangyarihan, may special treatment. Kapag dukha, bahala ka dyan sa buhay mo, may iwan ang karayom sa braso mo. Ganun pala, no? Ganun parang parang pagtaksak na gano'n, pagpindot na gano'n, iwan ang karayom, bahala ka na. Tanggalin mo na lang, kuha kang tsane. Ayan, maraming salamat sa ating mga taga-subaybay at ating mga kaibigan, ating mga tapan, ating mga sharing. Dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita. Bukas, magkano tayo at magkarinigan tayo muli. Dito pa rin, mula alas 12 hanggang alauna. Ang tabayanan po sa programang The Beach Watcher mula naman kay Romy Caltuason. Siyempre, ang inyong lingkod lagi nag-iiwan ng isang katagang. God is always on our side. Wala po siya sa harap, wala sa likuran, laging nasa tabi natin sa isa sa mga talagang subaybay sa atin. Pagpatuloy lang natin, just keep in faith with Him sa ating God. At manatili lang tayong matutun lumaban, just still as one. Huwag kakalimutan, sundin natin ang health protocol, walang mawawala sa atin. Isa natin mga kababayan na matigas sa ulo at mga tinatamad, makakalimutin, text nyo lang ako, puntahan ko kayo, ako magsusot ng face mask nyo, ako magsusot ng face shield nyo. Promise po. Muli po, hanggang bukas na muli, ang kaibigan, kasama, at nagmamahal sa inyo, Double J, lagi nyo makakasama, tuwing alas 12 hanggang alauna, dito pa rin sa Ratsada Balita ni Double J. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.